Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Nabisto na naman ang isang modus ng isang kababayan natin na isang screening officer dito sa NAIA. At hindi lang ito isa dahil nakita sa CCTV mga kababayan po natin na mukhang kasabwat pala itong tatlo. So siya ang gumawa pero may mukhang kasabwat pa ito na ilang screening officer na ngayon ay inaalam pa ng opisyal ng NAIA mga kababayan po natin. At dahil nagreklamo nga ang ating mga kababayan, agad tiningnan ito sa CCTV. Pero nung kinapkapan nga itong screening officer na ayan, babae mga kababayan po natin, ay wala namang nakita sa kanya. Yun pala, ay nilagay niya pala sa kanyang bunganga. Sanay na sanay magsubo mga kababayan po natin. Ginagamit talaga yung mga pinagbabawal na teknik mga kababayan po natin. Ika nga para-paraan lang. Ang bilis naman ito. Malalupin ang bilis ng kanyang kamay. Mga kababayan po natin. Kawawa talaga yung mga binibiktima nito. Ang laki ng sahod Pero ang mga kababayan po natin, itong mga OFW, ang kanilang binibiktima pa. Walang hiya. Hindi talaga matapos-tapos Hindi maubos-ubos yung mga kawatan dyan sa NAIA mga kababayan po natin. Ang isang babaeng security screening officer sa NAIA matapos lunukin ng mga nakatuping pera na nagkakalaga ng $300. 300 US dollar, nasa around 18,000 yun mga kababayan natin. 18,000 kapalit ng kanyang dangal at trabaho, pamilya, kahihiyan. Diyos ko po ate. Sunod ng ulat ng umano'y pagnanakaw sa isang papaalis na pasahero nitong ikalawang linggo ng Setyembre. Sa isinagawang investigasyon ng airport authorities matapos magreklamo ang pasahero, unang kinapkapan ang naturang security screening officer pero walang nakuha sa kanya. Nang reviewin ang kuha ng CCTV sa lugar, pasado alas 8 ng gabi nang ilagay ng complainant ang kanyang shoulder bag sa inspection tray at dumaan siya sa advanced imaging technology machine. Sunod nito, dinala na naturang security screening officer ang tray kung nasaan ang bag ng biktima sa inspection table at nagsagawa ng manual search sa harap ng complainant. Doon pala mga kababayan po natin, pag manual search ang ginawa, magdududa ka na. Kasi unang-una, kung may mga item doon na talagang pinagbabawal, makikita naman doon sa screening machine. So agad yun, actually hindi sila dapat yung magbubukas Ikaw yung magbubukas, ibubulaklat, basta buksan mo. Ipapakita mo sa kanila lahat kung ano yung laman ng iyong bag. Pero sa ganitong pagkakataon, siya yung nagbukas, mga kababayan natin. So doon pa lang talaga may pagdududa na kapag sila yung nagbukas. Base sa ulat, matapos ang ginawang inspeksyon, may kitang lumayo sa bag ang screening officer, habang tila may hawak ito sa kanyang kaliwang kamay na sinundan ng mabilis na paglalagay sa kanyang bewang at saka bumalik sa inspection table. Matapos ito, bumalik sa screening area ang complainant matapos madiskubring bukas at nawawalan siya ng pera sa wallet. Pasado alas 8:30 naman nang magkaroon ng komprontasyon ng pasahero, ang security screening officer at iba pang personnel sa lugar. Bago naman mag-alas 9 ng gabi sa kuha pa rin ng CCTV, inabutan ng tubig ang security personnel na nagsagawa ng inspeksyon ng kanyang kasamahan. Tumalikod siya sa CCTV pero nahagip naman ng isa pang CCTV. Talagang ang malas nito tumalikod sa isang CCTV pero hindi niya alam may CCTV din pala sa kanyang harapan. So talagang lulunukin niya na lang yung pera Ang lupit. Ang paglunok niya sa pera. Gumamit pa ng panyo ang security screening officer habang nilulunok ang mga dolyar. Base sa findings, lumalabas na Lupit ng kinakain ng ating kababayan Dolyar ang kanyang kinakain. Sana all na lang talaga tayo mga kababayan po natin. Ang lupit ng kanyang diskarte. So yung ganitong klaseng mga kababayan po natin na mga opisyal dyan sa NAIA, so posibleng sanay na ito at marami na siguro itong pinagnakawan. So dito lang sila talagang nabisto kasi hindi pa nakalipad bumalik pa kasi ang kagandahan ng kanilang tinatarget ay paalis. So ibig sabihin pag nakasakay ka na ng eroplano, naka-flight ka na, wala na, bye-bye na, wala ka nang hahabulin. So nangyari lang itong kanilang pinagnakawan ay matagal pa siguro yung kanyang flight
Kasi nakabalik pa siya mga kababayan po natin. So talagang sadyang ito na ang kanyang pagkakataon na mabisto na talaga ang kanilang pagnanakaw na ginagawa, ano, mga kababayan po natin. Takbot din ang dalawa pang personnel na kasama ng naturang security screening officer. Hindi naman na nagsampa ng kaso ang biktima kaugnay ng insidente. Sa inilabas na payag ng Office for Transportation Security, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa MIA at PNP Aviation Security para mapanagot ang sangkot sa insidente. Hinikayat ni OTS Administrator Undersecretary Aplasca na isumbong ang mga tauhan ng OTS na may ginagawang iligal na aktibidad para tuluyan ng malinis ang kanilang hanay. So yun po mga kababayan po natin, ang sabi ng Airport Authority mga kababayan po natin, na umano'y hindi umano ito nagre-represent sa kanilang lahat o sa kabuang tauhan ng NAIA mga kababayan po natin. So sila lang umano at itong mga nasangkot na ito ay hindi nagsasalamin sa buong pamuno ng Airport Authority mga kababayan po natin. Ganun pa man, ito ay malaking kahihiyan sa atin lahat na ilang bisis na nahuli dyan na may mga pagnanakaw ng pera gamit alahas dyan sa airport. So yung inaakala po natin na talagang nalinis na, natanggal na yung mga ito. Pinalitan pa mga kababayan po natin, naalala ko pinalitan ng mga bago itong mga screening officer. Kasi nga 'di ba yung may ninakawan sila na isang Thailander at may kinuha din sila isang iPhone watch. So parang pinalitan na sila diyan mga kababayan po natin. Pero ang pumalit ay mukhang mas malupit pa ang kanilang technique, ano? Imagine mo yung dolyar, ilalagay mo sa iyong bunganga para hindi mahuli, hindi ma-check na talagang kinuha mo yung pera. So ganun katindi ang kanilang diskarte mga kababayan po natin. Ganun pa man, hindi na umano nag-file ng kaso itong kababayan po natin, itong nanakawan. So tama lang kasi talagang disturbo lang ito, So ang importante ay nabisto nga ang kanilang ginawang pagnanakaw diyan sa NAIA. So sana maubos na yan mga kababayan po natin kasi nakakahiya Kalat na naman yan sa ibang bansa anong sasabihin natin? Lalong-lalo na yung mga kababayan po natin na mga pauwi o paalis, baka babalik na naman yung dating diskarte. Naalala ko, yung tanimbala, magkwenta lang tayo mga kababayan po natin. Kailangan mo balutin ng plastic talaga ang iyong bag. Kasi matatakot ka Ngayon, kung wala ng tanimbala, may mga magnanakaw naman. Nako po, ano nangyayari? Sana talagang masibak at tanggalin na lahat yung mga magnanakaw dyan.